For today's video, kahit may kaguluhan dito sa Israel ay good vibes pa din si Nelush. Pangalawang linggo na nga ng gera pero ayaw pa ding magsitigil at pati nga si Lola ay inip na din dyan sa loob ng bomb shelter. Wala nga TV dyan sa loob ng bomb shelter kaya wala man lang siyang mapaglibangan at wala siyang mapanoodan. Ipagda-download ko nga sana si Lola dyan ng balita sa kanyang iPad para meron siyang mapanoodan. Ang kaso kailangan ng password sa App Store kaya ang ending ay dyan na lamang kami napunta sa Facebook. Kahit nga 91 years old na si Lola ay matalas pa ang isip niyan at marunong gumamit ng iPad. Daig pa nga ni Lola si Nili dahil hindi marunong gumamit si Nili ng iPad at hindi rin marunong sa cellphone. Tulad ni Nili, mahilig din si Lola sa musika, lalo na yung mga musika na may background ng mga bulaklak. Ay nga't nandyan na si Nilush at kukuha sana ng candy, ang kaso'y wala ng laman. Ay nga tatawa ko dyan kay Nilush at bigla na nga lamang napasayaw, balik na nga ulit sa dati si Nili at masayahin na ulit. Dumating din pala si Rapi at dinala yung luto na pagkain na pinabibili ni Lola tuwing araw ng Biyernes. At meron daw nagbigay sa kanya ng cake pero dinala niya dito sa bahay at ibinigay niya sa amin. Ganun nga si Rapi kapag merong kakilala o kaibigan na nagbibigay sa kanya ay minsan na ibinibigay niya sa amin yung bigay sa kanya. At bago nga umalis, i-check niya ulit yung lababo kung okay na at kung hindi natagas ang tubig. Si Rapi na nga lamang ang aming maaasahan kapag may mga kailangan dito sa bahay at lagi nga to the rescue kapag mayroong problema. At kahit hindi niya nga obligasyon si Lola at Nili ay siya pa yung mas nakakatulong. Pagkalis nga ni Rapi, pinakita ko kay Lola yung kanyang mga dalata. Yan nga yung kanyang bigay na cake at may pang merienda na kami. Si Rapi pala kahit manugang siya ni Lola, hindi siya tumatawag kay Lola ng Ima na ang ibig sabihin ay ina o mother dito. Tinatawag niya si Lola sa pangalan nito na Bina at uso yun dito sa Israel at kahit nga ang asawa ni Rapi na namatay na panganay na anak ni Lola ay ayaw niyang tawagin siya ng kanyang mga apo ng Savta o Lola at ang gusto niya ay tawagin siya sa pangalan. At yan nga yung mga lutong pagkain na dala ni Rapi at ipapainit ko na lamang yan at tuwing araw siya ng Biyernes, bumibili niyan. At yan naman ang aming bomb shelter dito sa loob ng bahay at yan mismo ang aking kwarto dito. Pero simula nung nagkagera ay si Lola ang pinag-i-stay ko dyan at dyan siya natutulog. Kapag ibinabangon ko si Lola at habang nasa CR siya ay dali-dali ko yung inaayos at pinapalitan ng bedsheet. At ayun nga si Lola at naibalik ko na ulit sa bomb shelter at inilabas ko nga din yung aking electric pan at dinala ko sa kwarto ni Lola. Ibinabad ko kasi sa palangganita na may maligamgam na tubig ang paa ni Lola at wala nga masyadong space sa kwarto kaya inilabas ko muna yung aking electric pan. At pagkatapos may babad sa tubig, makuskus ng may sabon at mabanlawan ay minamasahe ko naman at nilalagyan ko ng lotion ang mga paa ni Lola. Mahaba na nga din ang kuko ni Lola sa kamay kaya naman pinutulan ko na din. Sa halip nga na nail cutter ang pamputol sa kuko ni Lola ay maliit na gunting ang aking ginagamit. Tuwing pinuputulan ko nga ng kuko si Lola sa kamay ay nagagalit at kunting lapat pa nga lamang ng gunting ay umaaray na agad. At dahil matanda na nga si Lola ay manipis na din ang balat kaya mabilis ding masaktan. At pagkatapos ko asikasuhin si Lola ay sinilush naman ang aking pinaliguan at kakatapos nga lamang ay biglang nag-alert. Kaya ayan at gora na naman kami sa loob ng bomb shelter at buti na nga lamang at hindi inabutan habang pinapaliguan ko. Ganun nga ang buhay namin dito sa Israel araw-araw, labas-masok sa loob ng bomb shelter kapag mayroong siren. At dahil bagong paligo nga lamang si Nilush ay sinuotan ko niyang kanyang best at sabi ni Lola ay baka daw lamigin. Ay nga't nag-alert na safe na at pwede na lumabas at pagkalabas nga namin ay pinakain ko naman si Lola at Nili. Diyan ko nga din dinadalhan si Lola ng pagkain sa kwarto at simula nga na dumating ako dito sa kanila ay parang wala pa sa 5 beses na kumain si Lola sa kusina. Ay nga't kasunod ko na si Nilush at tinawag ko na nga at sabi ko'y kakain na din siya. Kamusta's mabuti? At mabuti, Nilush. Okay, kamusta's mabuti? Bisedel. At habang kumakain si Nilush ay inaasikaso ko nga din si Lola at mayat maya nga din ang tawag sa akin. At dahil taglamig pa nga din dito sa Israel ay ang pinapainom ko na tubig kay Lola at Nili ay hinahaluan ko ng mainit na tubig para maging maligamgam. At kapag hindi nga hinaluan ay parang may yelo ang tubig sa lamig kahit galing lamang sa gripo. At pagsapit ng gabi ay may alert na naman at dahil food is life si Nilush ay hindi niya nalimutan na bitbitin ang kanyang tinapay. Walang gera-gera kay Nilush at mas takot pa nga yan na magutom kaysa sa naglilipara na missiles. Kakatapos pa nga lamang ni Nilush na magkape at hindi pa nga nauubos ang kanyang tinapay nang biglang mag-siren. Ay nga nakalabas na ulit kami pero hindi pa yan dyan natatapos dahil kahit madaling araw ay naglilipara ng mga missiles.
Ay siya, hanggang dito lang ang ating kwento for today's video. At maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share Ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.